At kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang isang political analyst at profesor sa University of the Philippines, Los Baños na si Professor Antonio Contreras. Magandang hapon po, Professor. Welcome back sa Arangkada Balita. Prof? Yes, mukhang problema yata sa linya si Prof. Pero yun nga, maganda yung update kanina na binigay sa atin ni Mario Ocampo mula dyan. Mukhang mahaba-haba pa itong mangyayaring hearing kasi hindi pa nga nagsasalita si Attorney Michael Poa na nilinaw nga niya na nandun siya, hindi dahil miyembro siya ng legal team partner, kundi dahil siya daw ay parang resource person na rin dahil nga dati naging under siya doon sa DepEd ni Vice President Sara Duterte nung siya pa ang secretary ng DepEd. At yun nga, marami pa tayo inaabangan na magsasalita. Ang tanong nga, hanggang anong oras to? So, overtime, yung mga naka-duty dyan sa Kongreso. Tuloy-tuloy pa rin yan, ano? At mamaya, dito po sa ating programa, bukod po kay Professor Antonio Contreras, makakausap rin po natin si Sir Ronald Llamas. Okay. Professor Contreras, welcome po sa Arangkada Balita. Okay, pasensya na po, medyo unstable ang aking internet sa kanila. Okay lang po, Prof. Prof, una-una, dito, narinig natin yun, naging testimonya ni Madriaga, yung kanyang salaysay. May mga parts ba dyan na nagulat pa kayo? Well, hindi na ako nagugulat sa mga nangyayari. Actually, na-impress ako sa coherence ng kanyang testimonya, sa authenticity ng kanyang testimonya. Naniniwala ako na authentic. Kaya nga yung sinabi, di ba, ni Atty. Panelo na siya ang weak link sa ebidensya, mukhang hindi totoo. Marami siyang mga sinabi, mga pasabog na for me, if true, will be damaging to the Vice President. And even to the former President, actually. Opo, at may mga ipinakita nga pruweba itong si Madriaga na magkakilala talaga sila ni VP Sara. Ano pong kahihinatnan ni VP Sara kung sakaling mapatunayang nagsinungaling nga po siya under oath? Kasi sinabi ni VP Sara na hindi niya kakilala si Ramil Madriaga. Well, actually, yun nga ang isa sa mga kumbaga sa pinakamatinding banat. Kasi di ba sabi nga ni Sara ay hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Pero andun, binati niya pa ng happy birthday, nakita natin na tinawag niya pang si Ramil at kinuha niya yung flag para iabot sa kanya, hinanap niya pa. So, sa tingin ko, hindi ay malinaw na siya ay under oath ang sinabi, hindi niya kilala, tapos yung pala kilala. And Sir Professor, ganito, isa sa mga naging testimonya partner kanina ni Ramil Madriaga, yung plano na hindi lang assassination natin, pero yung parang step by step yung naging plano nila kung paano nila papalitan sa yung nakaupong si Pangulong Marcos. Di ba? Meron daw sinasabi ng mga tauhan ni dating Pangulong Duterte na sisira mismo sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Nandiyan pa yung magkakaroon pa daw ng parang kudeta ng armed Nakikita ho ba natin, tumiilan ho ba sa mga sinabi ni Madriaga na nangyari na talaga? Pero actually, sa totoo lang, habang binabalikan ko ang mga pangyayari, di ba, noong 2025, yun yung nagsimula ng dumistansya si Sara kay BBM. At saka naandun yung mga sinasabi na parang walang isang salita, parang may betrayal. Ito na siguro yun, na yung sa usapan nila na sila ay mag-split ng maghahati ng termino, hindi tinupad ni Pangulong Marcos yung kanyang di umano ay pangako o usapan. Kaya nakita natin lalong maigting ang pagbanat sa administrasyon. Nakita natin kung paano nagkaroon ng mga pagkilos laban sa administrasyon. So, I don't know. Maybe it's an evidence that what Madriaga is saying is actually true and supported by what happened politically in our country. Actually, parang kinukunik ko nga partner. Natatandaan nyo, sir, di ba na nagkaroon ng last year yon yung may nag-attempt na mag-take over or sumugod sa Malacanang. Para sabi ko, medyo malapit-lapit yung incident na yon doon sa sinasabi ni Madriaga. Na naging maigting yung mga rally during that time. Nagsimula na yung maisug, di ba? Noong 2025. So talaga sigurong may nasa script yun. Kaya siguro galit na galit sila dahil hindi tinupad ni Pangulong Marcos yung usapan. Opo. At may bahagi ng pagdinig na naging emosyonal o umiyak itong si Madriaga. Ano po ang basa nyo dito? Well, lumabas doon yun ang authenticity niya.
habang pinapanood ko siya, it's a human feeling na kita mo yung tao, dedicate niya, napaka-loyal niya sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Tinaya niya ang kanyang kredibilidad, gumawa siya ng krimen, actually, technically, para lamang papagsilbihan yung interes ng mga Duterte, tapos gano'n ang ginawa niya. Na hindi man, at tingin ko ang pinanggagalingan ng sama ng loob ni Madriaga, yung hindi siya tinulungan doon sa kaso kay na kinaso sa kanya ni Harry Roque. Di ba, may punto doon na parang pinangakuan siya ni Sara na pumunta siya sa bahay ni Sara Duterte, kasama yung mga magsasaka. Pero nung pumunta na sila, hindi na sila hinarap. Siguro dahil nga nagbago na isip na Sara Duterte at na-realize na ang may-ari pala ng kumpanya na nag-grab ng lupa, di umano, ay pang-kumpanya ni Harry Roque. So, doon, I think it's a very human feeling of being betrayed at na lumabas nga yung napaka-authentic na show motion ni Ramiro Madriaga. So Okay. it only bolsters Opo. Okay, Prof, mukhang talagang medyo hindi maganda po ang signal. Again, maraming po salamat sa oras na binigay nyo dito, Maraming Professor salamat. Antonio Contreras. Salamat po.